Eto, nakadiskarte ako ng pera kay pareng Ekte. Buti na lang napahiram niya ako kaya may pambayad na tayo ng kuryente. Nakakahiya tuloy. Tinanong ko pa niya sa akin kung ano nang ginagawa mo. Sabi ko hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin. Hindi ka pa rin tapos. Ba't naman kasi kailangan niyo pa akong banggitin eh? Lalo lang tuloy ako napapahiya sa ginagawa niyo. Pwede namang manahimik na lang kayo. Paano ako mananahimik? Kitang-kita nila kung paano ako mamasada at magpakahirap araw-araw. Saka hindi maiiwasang hindi sila magtanong sa'yo dahil alam nila, mahigit 6 na taong ka na sa kolehiyo. Ano ba kasing ginagawa mo sa eskwela at hindi ka na makagraduate? Tapos kapag pupunta ako sa school mo, ayaw mo naman. Kung ano-anong dinadahilan mo. Ano ba talagang balak mo sa buhay mong bata ka? Pwede ba, Tay? Huwag ngayon. Sinasabi ko lang sa'yo dahil nagtataka na ang mga kamag-anak at kakilala natin. 24 ka na, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tapos. Yung iba nga dyan nakakapagtrabaho na sa ganyang edad eh. Yung iba naman, kahit na mas bata sa'yo at nag-aaral pa, ay nakakapag-sideline na. Mga working student. Ikaw, anong ginagawa mo? Pagdating dito sa bahay, hindi man kita nakikita nag-aaral o humahawak ng libro. Puro cellphone yung inaatupag mo. Siguro kaya hindi ka matapos-tapos dahil puro bagsak ka. Tay, pwede ba? Tulog na mga kapitbahay oh. Maaga pang papasok ang mga yan bukas. Minamadali niyo ba ako? Alam niyo na nga may pinagdadaanan ako sa eskwela ngayon at nahihirapan din ako eh. Tapos mamadaliin niyo ako magtrabaho? Baka naman pwede maghinay-hinay lang kayo. Aba, Grace, hindi kita minamadali. Sinasabihan lang kita para malaman mo ang buhay. 24 ka na pero yung asta mo parang teenager ka pa rin. Ang nais ko lang naman, makapagtapos ka na at makapagtrabaho para hindi ka magaya sa mga tao rito. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ng mga tao rito sa lugar natin. Walang ibang hanap buhay rito kundi ang pamamasada ng tricycle, pagtitinda sa palengke o pangingisda sa ilog. Bilang tatay mo, pangarap ko makapagtrabaho ka sa magandang lugar at para magawa mo yun, kailangan mong ayusin ang pag-aaral mo. Anong masama sa sinasabi ko, ha? Para sa kinabukasan mo yun, tapos akala mo naman lagi ka nalang inaapi. Taon 2011, Masantol, Pampanga. 10:00 na ng gabi pero wala pa rin ang ama ni Grace na si Bando. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon at lumabas ng bahay para magpahangin habang kausap ang isang classmate sa cellphone. Member siya ng text clan na kung tawagin ay Newborn Texter Clan o NBTC. Isa itong grupo sa cellphone kung saan nagpapadala ng group message ang bawat miyembro sa isa't isa. At kada buwan, nagkakaroon sila ng Grand Eyeball kung saan nagkikita-kita ang mga miyembro para makapag-bonding at makita sa personal ang mga naging barkada nila sa loob ng grupo. Simula nang mauso ito, nasa 5 text clan na ang sinalihan ni Grace. Pero dito siya ngayon pinaka-active sa NBTC dahil nandito ang ilan sa kanyang mga crush. At ang isa nga rito ay nakatakda niyang mamit sa Biyernes para matikman ang isa't isa. Walang iba kundi si Steven. Ano, tuloy ka ba talaga sa Biyernes? Magsabi ka agad para magawan ko ng paraan. Para makapag-absent ako sa school. Hindi pa ako 100% sure. Hinihintay ko pa kasi yung pinsan ko kung isasama niya ako dun sa sinasabi niya. Basta, sasabihan na lang kita. Kailan pa matutuloy yun? Nung nakaraang buwan mo pa ako pinangakuan pero lagi namang hindi natutuloy. Sorry na kasi. Alam mo naman bago pa lang dito ang pinsan ko. Hindi pa niya kabisado ang mga lugar dito kaya kailangan ko talaga siyang samahan. Binilin din siya sa akin ng magulang niya. Hindi ko naman din pwedeng pabayaan to. Basta, maghihintay ako sa Biyernes kahit anong mangyari. Ang tagal-tagal ko na naghihintay eh. Basta, gagawin ko ng paraan para sa'yo. Naku, saan nga pala tayo pupunta? Bawal dito sa amin dahil masikip saka walang privacy dahil maraming butas ng pinto at bintana namin. Di, maghanap tayo ng lugar. Saan nga? Hindi ba pwede dyan sa inyo? Bawal pa kasi ang bisita rito. Alam mo naman ang mga kasama ko sa bahay, puro conservative. Basta, gagawin ko ng paraan para sa'yo, promise. Sa ngayon, gawin muna nating 90% sure, okay? Hay nako, nagtatampo na talaga ako.
Lagi na lang ganyan tapos hindi rin naman natutuloy. Tuyot na ako. Kailan mo ba ako didiligan? Don't worry, pag nagkita tayo, akong bahala sa'yo. Sisiguruhin ko na magiging maligaya ka. Talaga lang ha? Sige, asahan ko yan. Gusto ko kahit 3 rounds lang sana. Sa loob, sa muka, at sa dibdib. Ano, kaya mo ba? Sus, basic lang yun. Kahit nga 10 round pa kung gusto mo eh. Okay na sa akin yung 3 lang muna. Medyo mahigpit din kasi si tatay eh. Hindi ako pwedeng mawala ng matagal. Sus, kita mo na, kapag ikaw nagdadahilan ng magulang, dapat okay lang sa akin. Pero pag ako, magagalit ka na. Hay nako, basta yung pangako mo, tuparin mo ha. Hanggang Friday na lang ang deadline mo. Kapag hindi pa natuloy yun, bahala ka. Kalimutan mo na ako at burahin mo ng number ko. Teka, wala namang ganyanan. Alam mo namang mahal kita eh. Patunayan mo yan. Ang taong minamahal, binibigyan ng panahon. Oo na po, I will do my best para matapos agad yung mga lakad ng pinsan ko. Para sa Biyernes, matuloy na ako dyan. Naku, teka, ibababa ko na pala. Andito na yung tatay ko, parating na. Sige, bukas na lang ha. Pag ganitong oras na hindi na ako pinagsa-cellphone nun eh. Okay, bye. Love you. Love you too. Mwah. Pagkababa ng tawag, agad na nagbalik si Grace sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok naman ng kanilang ama, naabutan niyang tulog na ang 3 niyang kapatid, habang siya naman ay nakaupo pa sa tabi at nagsusuklay ng buhok. Anong oras ang pasok mo bukas? Mga 2:00 pa po, kaya hindi ako gigising na maaga bukas. O eto, nakadiskarte ako ng pera kay paring Ekte. Buti na lang napahiram niya ako kaya may pambayad na tayo ng kuryente. Nakakahiya tuloy. Tinanong ka pa niya sa akin kung ano nang ginagawa mo. Sabi ko, hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin. Hindi ka pa rin tapos. Ba't naman kasi kailangan niyo pa akong banggitin eh? Lalo lang tuloy akong napapahiya sa ginagawa niyo. Pwede namang manahimik na lamang kayo. Paano ko mananahimik? Kitang-kita nila kung paano ako mamasada at magpakahirap araw-araw. Saka hindi maiiwasang hindi sila magtanong sa'yo dahil alam nila, mahigit 6 na taong ka na sa kolehiyo. Ano ba kasing ginagawa mo sa eskwela at hindi ka na makagraduate? Tapos kapag pupunta ako sa school mo, ayaw mo naman. Kung ano-anong dinadahilan mo. Ano ba talagang balak mo sa buhay mong bata ka? Pwede ba, Tay? Huwag ngayon. Sinasabi ko lang sa'yo dahil nagtataka na ang mga kamag-anak at kakilala natin. 24 ka na. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin tapos. Yung iba nga dyan, nakakapagtrabaho na sa ganyang edad eh. Yung iba naman, kahit na mas bata sa iyo at nag-aaral pa, ay nakakapag-sideline na. Mga working student. Ikaw, anong ginagawa mo? Pagdating dito sa bahay, hindi man kita nakikita nag-aaral o humahawak ng libro. Puro cellphone yung inaatupag mo. Siguro kaya hindi ka matapos-tapos dahil puro bagsak ka. Tay, pwede ba? Tulog na mga kapitbahay oh. Maaga pang papasok ang mga yan bukas. Sana ayusin mo ng problema mo sa eskwela. Isipin mo naman ang kalagayan ko. Tumatanda na ako, anak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin mamasada. Sana man lang, bago bumigay ang katawang ko ay makapagtapos ka na at makapagtrabaho para makatulong ka rin dito sa bahay. Alam mo namang tayo na lamang 2 na iwan eh. Itong mga kapatid mo, puro mga bata pa. Ang nanay mo naman wala na. Nasa kabilang buhay na. Kaya ikaw na lang talaga ang magiging kanang kamay ko sa paghahanap buhay. Kaya sana, ayusin mo ng sarili mo. Baon na tayo sa utang, oh. Pagkain nga natin bukas, hindi ko na alam kung saan ko kukunin eh. Minamadali niyo ba ako, Tay? Alam niyo na nga may pinagdadaanan ako sa eskwela ngayon at nahihirapan din ako. Tapos, mamadaliin niyo talaga ako magtrabaho. Baka naman pwede maghinay-hinay lang kayo. Hindi kita minamadali, Grace. Sinasabihan lang kita para malaman mo ang buhay. Abay, 24 ka na, pero yung asta mo parang teenager ka pa rin. Ang nais ko lang, makapagtapos ka na at makapagtrabaho, para hindi ka magaya sa mga taga rito. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ng mga tao rito sa lugar natin. Walang ibang hanap buhay rito kundi ang pamamasada ng tricycle, ang pagtitinda sa palengke o pangingisda sa ilog. Bilang tatay mo, pangarap ko magkatrabaho ka sa magandang lugar at para magawa mo yun, kailangan mong ayusin ang pag-aaral mo. Ano masama sa sinasabi ko? Kung makapagsalita ka, para kang laging inaapi. Hindi na nakasagot pa si Grace.
Padabog siyang naglatag ng kanyang higaan at tinalikuran na lamang ang kanyang ama. Kahit anong sermon nito, pinili niyang wag na lamang sumagot. Baka kung ano pa ang kanyang masabi rito gaya ng dati. Kinabukasan, pagpasok ni Grace sa klase, wala rin siyang ginawa kundi ang makipagkwentuhan sa mga barkada habang nagsusulat ng kanilang lecture. Sulat at discussion lang ang ginawa ng kanilang instructor para sa subject na yon, kaya maaga rin silang natapos at nakalabas. Pagkalabas nila, saglit lang siyang sumama sa mga kaibigan sa mall dahil nag-text na ang lalaking kanyang kinababaliwan, kaya agad siyang nagpaalam sa mga kaibigan. Nang makarating na sa kanilang lugar, doon niya na tinawagan ng lalaki habang naglalakad pauwi. Oh, nasan ka ngayon? Good news, Grace. Matutuloy na ako sa Biyernes. Ha? Talaga? Napakiusapan ko na yung pinsan ko, kaya ngayong araw ko na siya sasamahan para bukas makakagala na ako dyan. Ay, salamat talaga, bebe. I love you. I love you too. Mag-ahit ka na bukas, ha? Ayoko kasi ng may sagabal eh. Ay nako, kanina umaga pa ako nag-ahit. Malinis na to. Basta siguruhin mo lang na mapapaligaya mo ako, ha? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ay nako, hindi na ako makapaghintay. Basta bukas, ha? Huwag ka malilate. Teka, sandali. Saan pala tayo? Sabi mo, bawal dyan sa inyo. Yun na nga eh. Nagtanong na rin ako sa mga kaibigan ko. Hindi rin pwede sa kanila. Saka, anong palusot naman ang sasabihin ko? Ang hirap. So, paano na yan? Saan natin gagawin? Heto nga eh. Pauwi na ako, magbibihis lang ako, tapos lalabas din ako agad. Maghahanap lang ako ng lugar na may privacy. Balitaan kita mamaya, ha? Sige, bebe, salamat. Ibababa ko na to, ha? Nasa sakayan pa kami ngayon eh. Sumaglit lang talaga ako para ipaalam sa'yo to. Sandali lang, bebe. I love you talaga. Mwah! Pagsapit ng gabi, Bebe ko wala talaga eh. Kung saan na ako nagpunta, wala akong makita. O, paano na yan? Matutuloy pa ba tayo? No choice na tayo. Dito na lamang sa bahay. Akala ko ba wala kang privacy dyan? Gagawin ko na lang ng paraan. Takpan na lang natin ang kurtina tapos wag na lang tayo magingay para walang makarinig sa atin. Wala eh. Wala talaga ako mahanap na lugar kahit saan. Ay, mas masarap pa naman sana kung maririnig kitang yung alam mo na, ano magagawa natin? Basta diskartehan na lang natin bukas. Ang importante, matuloy tayo. Hindi na ako papayag na mapaglipasan pa ng araw na yon. Basta siguruhin mong wala dyan yung tatay mo, ha? Oo, namamasada yun. Ang tagal-tagal ko na kayang hinintay to. At ilang beses mo na rin akong pinangakuan. Hindi ko na nga pinapansin yung iba kong katext para lamang sa'yo eh. Oo na. Teka, anong oras pala? Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali pwede. Yung mga kapatid ko 12:30 pa uuwi. Tapos babalik sila sa school ng 1:00. Tapos alas 3 sila uuwi. So kahit ano sa mga yan pwede. Basta wag lang dun sa oras ng tanghalian nila, ha? Hindi ba umuwi yung tatay mo? Hindi yun, gabi na yun uuwi. Oo, sige na. Kita na lang tayo bukas. I love you, bebe. Hindi na nakasagot pa si Grace nang biglang magbukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama at mga kapatid. Agad niyang itinabi ang cellphone at nagkunwaring may inaayos sa kanyang bag. Anong oras ang pasok mo bukas? Tanghali ulit. Nakausap ko pala si Paring Cardo. May hiring daw sila ron sa Jollibee sa Apalit. Tumatanggap din daw sila ng mga working student. Ba't hindi mo subukan mag-apply? Tutal, tanghali naman ang pasok mo. Sa umaga, puntahan mo. Susubukan ko. May kailangan din kasi kaming ipasa sa school eh. O, di sa Sabado ka pumunta para walang pasok. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Manager siya sa branch na yon at nabanggit na kita sa kanya. Kaya isa ka sa mga hinihintay niyang pumunta ron. Oo na, sa Sabado na lang. Busy talaga ako bukas eh. Siguruhin mo, ha? Dahil sa Sabado, tatanungin uli kita kung pumunta ka ba talaga o hindi. Ayaw ko sanang puwersahin ka, kaso ang dami na talaga natin bayarin ngayon tapos baon na rin ako sa utang. Wala na akong ibang malalapitan na pwede makatulong sa akin kundi ikaw na lang. Nasa tamang edad ka na, Grace. Isipin mo na lang, yung mga kaedaran mo nagtatrabaho at kumikita na.
Kaya ikaw sa lagay mong yan, pwede ka na rin maging working student, kahit pansamantala lang naman. Kapag medyo nakaluwag-luwag na tayo, pahihintuin na kita at mag-focus ka na uli sa pag-aaral. Ngayon lang talaga to dahil sobrang tambak na tong mga utang at gastos natin. Oo na, sa Sabado pupuntahan ko yun. Kinabukasan, dumating na ang katekst niyang si Steven na taga Bulacan. Gaya ng kanilang plano, sinarado nila ang mga pinto at bintana at tinakpan ng kurtina at mga karton ang mga butas. Naglatag na rin siya ng kutsyon sa sahig para maging komportable ang kanilang pwesto. Nang umagang yun, isinuko ni Grace ang kanyang sarili sa lalaki, gaya ng ginawa niya sa mga naunang lalaki na nakadate niya. Sa bawat clan na sinasalihan, ang lagi niyang hanap ay lalaking makakatalik. Hindi niya mapigilan ang labis na pag-iinit ng kanyang katawan. Para bang hindi siya mabubuhay kung walang makakagalaw sa kanya sa loob ng 1 buwan. Nang nakaraang buwan, may isang taga-Tarlac ding lalaki na miyembro ng clan nila ang nakagalaw sa kanya. Gwapo yun at matangkad. Ngayon naman si Steven na medyo maputi at tulad niya marami na ring karanasan sa ganitong bagay. Nang matapos sila, nagkwentuhan ng dalawa pero agad na ring umalis ang lalaki. Hindi kasi nila alam kung kailan darating ang kanyang ama. Bagamat namamasada yun ng ganoong oras, may mga pagkakataon na bigla rin yung umuuwi at nagdadala ng kung ano-ano sa kanilang bahay. Kaya para makasiguro, maaga na niyang pinauwi si Steven. Ang mahalaga, natuloy na ang matagal nilang pinaplano. Araw ng Sabado, hapon na nakauwi ang dalaga. Galing siya sa apalit at pinuntahan ang sinasabi ng kanyang ama na hiring sa Jollibee kung saan manager ang kakilala nito. Oh, kumusta ang lakad mo? Ayun, napuntahan ko na. Anong balita? Tapos na ang interview at exam. Tatawagan na lang daw nila ako para sa update. Kung ganon, lagi mong bantayan yung cellphone mo, baka tumawag nga sila. Opo, lagi ako nakabantay dito. Nakautang na ako ng ulam dyan. Mamamasada muna ulit ako hanggang mamayang gabi. Piyesta ngayon sa kabilang barangay, kaya maraming pasahero. Kumain na lang kayo dyan ng mga kapatid mo, ha? Opo, sige. Nung sumunod na araw, umuwi si Grace na galit sa kanyang ama. Pagod na nga siya sa biyahe mula sa eskwela, ang pagdadabog pa nito ang kanyang madadatnan sa bahay. Ano na naman ba kasing problema? Bakit nagwawala kayo dyan? Nakausap ko ulit yung kakilala ko. Ang sabi niya, bagsak ka raw sa interview mo. Ay naku, wala na. Hindi ka natanggap. Bakit kasi hindi mo inayos? Ano naman ang magagawa ko kung hindi akong kailangan nila? Hindi lang naman ako in-interview ron eh. Maraming naging aplikante noon. Kahit na. Ano ba kasi ginawa mo at bakit mo magsak ka? Nag-aaral ka naman. Tapos interview lang, ibinagsak mo pa. Tay, ibang ganap sa eskwela at iba kapag trabaho na. Tsaka lahat ng tinanong nila sa akin, hindi naman namin pinag-aralan sa school. Kung bakit kasi sinabak-sabak niyo pa ako ron eh. Alam niyo namang wala pa akong experience dyan. Natural, hindi ko pa alam ang isasagot sa lahat ng mga tanong nila. Kahit na. Bakit yung iba naman dyan nag-aaral pero natatanggap naman sa trabaho? Hindi mo kasi inayos. Siguro pati pag-aaral mo hindi mo inaayos, kaya wala nangyayari sa buhay mo eh. Para yun lang galit na kayo? Ano nga magagawa ko kung ibang hanap nila? Sa kamalay ko ba sa kung anong ginagawa nila ron? Hindi naman ako madalas pumunta doon. Paano ko malalaman kung anong takbo ng trabaho ron? Ano may sasagot ko sa kanila? Wala ka na ba talagang ibang alam gawin kundi ang sumagot-sagot? Parang ipinagmamalaki mo pa talaga na bumagsak ka at wala kang alam. Sino ba nagkukulong sa akin dito mula ng bata pa ako? Di ba kayo lang naman ni nanay? Mula bata kapag gusto kong makipaglaro, binabawalan niyo ako. Kapag gusto kong lumabas, hinihigpitan niyo ako. Kapag gusto kong makisalamuha sa iba, lagi niyo sinusungitan ng mga kinakaibigan ko. Mula nun hanggang paglaki ko, ganyan ang ginagawa niyo sa akin. Gusto kong makita ang mundo pero kinukulong niyo ako rito sa bahay. Tapos ngayon lumaki na ako, hindi mulat sa maraming bagay, nagagalit kayo kasi bumagsak ako at wala akong alam. Aba, pinagtataasan mo ako ng boses? Huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan na nanay mo. Namatay siya sa sakit dahil sa'yo.
Sa huling sandali ng buhay niya, wala kang ibang binigay kundi sakit ng ulo kaya maaga siyang sumuko. Dahil sa mga paninigaw mo sa kanya, nawalan siya ng ganang lumaban sa buhay. Ikaw ang dahilan kaya siya namatay. Eh di ako na. Ako naman lagi eh. Wala na akong ginawang tama sa paningin niyo. Bakit numalit ako? May ginawa rin ba kayong tama sa akin bukod sa paghihigpit at pagsusungit niyo? Kung lumaki man akong walang alam ngayon dahil yun sa inyo. Yung ibang bata dyan, hinahayaan sila mag-explore sa labas. Tapos kayo ano? Ginagawa niyo akong prinsesa dito. Kung ano man na meron ako ngayon, lahat yun epekto ng mga ginagawa niyo sa akin. Prinsesang nakakulong. Kaya huwag niyo akong sisihin kung bakit tayo naghihirap ng ganito. Ginagawa ko naman lahat para matutuwa. Kaya nga ako nag-aaral eh. Pero huwag kayong umasa na matututunan ko lahat dahil kahit 6 na taon na ako sa kolehiyo, mas mahaba pa ang panahon na kinulong at hinigpitan niyo ako rito sa bahay. Sa sobrang sama ng loob, napilitan ng lumabas si Grace para hindi na marinig ang nakakairitang boses ng ama. Naglibot-libot na lang siya sa labas at muling nag-group message sa kanilang clan. Sabay sabing bad trip siya nung araw na yon at kailangan niya ng makakausap. 4 na lalaki ang agad na nag-reply sa dalaga. Kabilang na ron si Steven. Pinagsabay-sabay niyang kausapin ang mga ito sa text kaya kahit papaano nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Nang gabing yun, hindi pa rin umuwi si Grace. Nakatambay pa rin siya sa plaza at nagpapahangin. Hinihintay niya ang tawag ni Steven dahil nangako ito na tatawag sa kanya sa oras ng gabi. Mabuti na lamang, bago pa siya tuluyang mainip ay tumawag na ang binata. Agad yung sinagot ng dalaga. Hello, bebe. Nasaan ka? Heto, tapos ko na ulit samahan yung pinsan ko sa lakad niya. Ano, ayos ka lang ba? Hindi pa nga ako umuwi eh. Parang hindi pa ako handang harapin si tatay ngayon. Ganito naman kami lagi kapag nag-aaway. Lumalayas talaga ako. Eh hanggang kailan ka magtatampo dyan? Alam mo kung ako sa'yo, umuwi ka na. Tiisin mo na lang muna yung mga sermon niya. Huwag ka na lang sumagot kahit nakakainis na. Kapag pinatagal mo pa yan, baka hanggang bukas, sermon pa rin ang almusal mo. Mas nakakainis yun, di ba? Kaya makinig ka. Umuwi ka na at hayaan mo na siya mag-sermon. Ganun lang talaga magulang kapag galit. Hindi sila matatahimik hanggat hindi nakakapaglabas ng sama ng loob. Pero kapag hinayaan mo siyang makapag-sermon ngayon, bukas sigurado tahimik na yan at payapa na ulit ang mundo mo. Eh nakakasawa na kasi. Linggo-linggo na lang palagi siya may sinasabi. Hindi na siya natapos kakasermon sa akin. Kung matapos man siya ngayon o bukas, ano na naman kaya ang susunod na isa-sermon niya sa akin sa susunod na mga araw? Sigurado may bago na namang ibabanat yun. Hayaan mo na. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko. Kapag galit siya, huwag mong sabayan para hindi na humaba ang usapan. Pero bebe, may sasabihin pa sana ako eh. Oh, sige lang. Ano ba yun? Di ba sabi mo, maraming negosyo ang parents mo? May hiring ba sila dyan? Kahit na yung pinakamababang posisyon lang. Yung pwedeng working student. Baka naman pwede mo akong ilapit to. Medyo kailangan ko kasi ng pera eh. Isa rin kasi to sa lagi namin pinag-aawayan ni tatay eh. Ganun ba? Parang meron naman. Pero tatanungin ko muna si tatay para sigurado ha. Bukas babalitaan kita. Sige, sana matulungan mo ako. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Huwag mo sanang kalimutan yung mga araw na niloloadan kita para lang makapag-GM ka. Sana ako naman ang tulungan mo ngayon. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, bebe. Ha? Huwag kang mag-alala. Salamat ha. Bukas hihintayin ko ang text mo. Tapos pag nagkita tayo, babawi ako sa'yo. Oo na, sige na. Basta umuwi ka na sa inyo at huwag mo na lang sabayan ng galit ng tatay mo, okay? Saka gabi na, baka mapagtripan ka pa dyan sa labas. O sige, uuwi na ako, ibababa ko na to. Salamat ulit ha. Buti na lang nakilala kita. Huwag ka mag-alala, mula ngayon, wala na akong ibang kakausapin. Ikaw na lang. We, seryoso ba yan? Pero salamat din ha. Alam mo naman, simula nang magkakilala tayo, ikaw lang lagi ang pinaglalaanan ko ng ganitong oras at panahon.
At gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo, gagawin kong lahat para matulungan ka sa lahat ng problema mo. Basta ako lang, wala nang iba, ha? Siyempre naman, mula ngayon, sayong-sayo na lang ako. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, medyo nag-alinlangan ang dalaga. Mahal na rin niya si Steven pero hindi rin niya maipapangako na dito lang niya maibibigay ang kanyang sarili. Kahit kasi may nararamdaman na siya para sa isang tao, hindi pa rin niya mapigilang mahulog sa iba, lalo na kapag nakatagpo uli siya ng lalaki na kanyang matitipuhan. Kinabukasan, may subject na pang-umaga si Grace kaya maaga rin siyang gumising at nag-ayos. Naglalakad na siya patungo sa sakayan ng jeep nang mayroon siyang mapansin sa isang tabi. Umagaw sa kanyang pansin ang isang matandang babae na sumisigaw at nagmumura sa daan. Mga siraulo kayo! Mga walang kwenta! Ako ang puputol sa sungay niyo, mga demonyo! Akala niyo matatakot ako sa inyo? Kayo matakot sa akin, mga inutil! Mga hampas lupa! Mga hinayupak! Pinagtitinginan na yon ng mga tambay at iba pang naglalakad sa daan. Nang medyo kumalma na ang matanda at naupo sa isang tabi, isang dalaga ang nakita niyang nagmagandang loob dito at nagbigay ng isang piraso ng mais na nakabalot pa. Kinuha yun ng matanda pero hindi ito nagpasalamat sa dalaga, ni wala siyang sinabi sa babaeng yun. Parang nasa ibang dimensyon ang utak ng ale. Patuloy lang ito sa pagmumura habang nakaangat ang isang kamay at nakahawak sa mais na binigay sa kanya. Hindi nagtagal, pinabayaan na lamang siya ng mga tao. Si Grace naman ay sumakay na ng jeep para pumasok sa eskwelahan. Samantala, pagdating sa klase, sa mga probinsya, usong-uso ang mga mangkukulam at mambabarang na yan. Pero alam nyo ba na dito sa atin sa Pampanga, may sarili rin tayong bersyon. Ang mga sinaunang Kapampangan ay malalim din ang kaalaman sa pangkukulam at pambabarang. Pero ang pambabarang nila ay hindi lang nakakulong sa pagbibigay ng sakit o sumpa sa kanilang mga binibiktima. Noong unang panahon, ang ilang mga mambabarang na nabuhay rito sa atin, may kakayahan din magpagalaw ng mga bagay gaya ng rebulto o manika. May kakayahan din silang lumikha ng espiritu para gawing haunted ang isang lugar. May kapangyarihan din sila para bumuhay ng bangkay at utusan ito ng mga karumal-dumal na gawain. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon lang nakuha ng instructor ang atensyon ng lahat, kabilang na si Grace. Kadalasan kasi kapag history subjects gaya nito ay lagi siyang inaantok at tinatamad. Pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagka-interes sa mga sinabi ng kanilang guro, lalo't bago sa kanyang pandinig ang mga ganoong bagay. Pamilyar siya sa kulam o barang, pero hindi niya alam na may sarili rin palang bersyon ang kanilang probinsya tungkol dito. Bukod sa mga yan, marami pang mga nilalang na nabuhay rito na may kanya-kanya ring abilidad. Hindi lang sila puro mangkukulam o mambabarang. May tinatawag din tayong mangkukusim. Sila ang may kakayahan para palabasin ang sariling kaluluwa at mangulam sa malalayong lugar. Mayroon ding mangguguna. May kakayahan naman silang gumawa ng gayuma, lunas o anting-anting sa pamamagitan ng mga halaman. Meron ding manggagawi. Marami silang alam sa mga halaman na hindi alam ng karamihan. At ito ang ginagamit nila para makagawa ng itim na mahika o lason sa pamamagitan ng mga halamang yon. May tinatawag din magbantala. Bihasa sila sa paggawa ng mga dasal o panalangin na may iba't ibang epekto sa tao o sa paligid. Meron ding uple. Ito ang tawag sa mga taong may kakayahang gumawa ng ilusyon. Manlilinggo. Sila naman ang mga taong may kakayahang kumilos ng mabilis, magtago, gumamit ng sandata, mag-espiya at bumuo ng mga delikadong patibong. Manula, sila ang nakakakita sa hinaharap. Siyak, mas malakas ang pangitain nila sa hinaharap at sila lang din ang may kakayahang maglakbay sa nakaraan o sa kasalukuyan. Mamaluwe,
Sila ang mga taong napapabagal ang kanilang pagtanda. Lagayan, mamalian at katulunan. Sila ang may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa at espiritu ng kalikasan. At kapag nakabisa mo ang lahat ng mga ito, ang itatawag sa iyo ay ukluban. Taglay niya ang kapangyarihan ng lahat ng mga nabanggit, kaya siya rin ang pinakamalakas. At yan ang makulay na mundo ng mga taong may kalam dito sa ating probinsya. Ang salitang kalam ay nangangahulugang the gifted sa Ingles. Sila ang mga taong nabiyayaan ng kakaibang kapangyarihan o abilidad. At noong unang panahon, maraming mga kapampangan ang sinasabing may kalam, pero dahil sa pagkalat ng gyera, hindi na nila ito naipasa pa sa kanilang mga kadugo, kaya unti-unti rin silang nabawasan, hanggang sa mawala na sa kasaysayan. Tuwang-tuwa si Grace at ang kanyang mga kaklase sa kanilang natuklasan. Hindi niya akalaing ganito pala kalawak ang mundo nilang mga kapampangan pagdating sa kulam o barang. Akala niya ang pangkukulam o pambabarang ay nakakulong lamang sa pagbibigay ng sakit o sumpa sa isang tao. Marami pa palang kakayahan ang mga ito at marami pa silang mga kauri na hindi pa alam ng karamihan. Lalo na sa mga hindi taga Pampanga, napapaisip tuloy siya kung may ganun pa bang mga tao o nilalang sa panahon ngayon. Pagkatapos ng klase, sa kanyang pag-uwi, kumain na agad sila ng kanyang mga kapatid. At nang matapos siya sa gawain sa kusina, pinalabas na muna niya ang mga yon habang siya ay pumwesto sa isang tabi at inatupag muli ang keypad ng kanyang cellphone. Sa dami ng group messages, napuno agad ang inbox niya kaya nagbura na muna siya ng mga text message. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng GM sa kanilang welcoming officer kung saan inanunsyo ang mga bagong miyembro ng kanilang clan. 3 babae yun at 2 lalaki. Sinave niya ang number ng mga ito at nagpadala na rin siya ng GM o group message para i-welcome ang mga bago nilang miyembro. Kahit hindi niya pa nakikita o nakikilala ang 2 lalaki na bagong member, parang nangangati na naman ang kanyang sarili na kilalanin ang mga yun. Hindi maintindihan ni Grace kung bakit tuwing magkakaroon sila ng bagong membrong lalaki, lalo na kapag kaedaran niya ay laging nabubuhay ang maharot na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi niya mapigilang mapalapit sa mga ito para makuha ang kanilang Facebook account. Kapag nakita niyang gwapo, doon lang siya makikipag-close sa mga bagong member. Nang gabing yun, isa sa mga bagong miyembrong lalaki ang naging kaklose niya agad sa text. 2:00 na ng madaling araw pero panay pa rin ang palitan nila ng mensahe. Ero ang pangalan noon at malapit lang din ang tirahan sa kanilang lugar. Malapit sa college school kung saan siya pumapasok. Lalo pa siyang tinamaan dito nang malamang bad boy ang binata. Mahilig sa suntukan pero malambing. Yun pa naman ang isa sa mga gusto niya sa lalaki. Bukod sa maginoo at medyo bastos, type rin niya ang mahilig sa suntukan at makipagbasagan ng muka. Para kung sakaling malagay siya sa peligro ay merong magtatanggol sa kanya at kaya siyang ipaglaban sa kahit na anong panganib. Kinabukasan, nang makalabas na lahat ng mga kasama niya sa bahay, doon lang niya pinatawag ang lalaki sa kanya para magkarinigan na sila ng kanilang mga boses. Wow! Ang gwapo rin palang pakinggan ng boses mo. Thank you Ako rin Gustong-gusto ko rin naririnig yung boses mo ngayon. Aba, marunong sumagot Kailan ka pa na pwede? Bukas, libre ako. Bakit? Pupunta ka ba? Oo, may pasok ako bukas Gusto mo sundin mo ako sa school pagkatapos ng klase namin? Oo ba? Saan ka nga ba nag-aaral? Doon lang sa ACLC. Sige. Pupunta ako bukas. Saan mo ba gustong kumain? Sa Jollibee. Pwede? Sige, bukas kain tayo ron. Sagot ko na.
Naku, gusto ko yan. Salamat ha. Ikaw, kailan ka ba pwedeng... Alam mo na, Pwede bang ayusin natin ang schedule para dyan? Medyo magulo rin dito sa bahay tsaka masikip. Diyan ba sa inyo? Pwede ba tayo dyan? oo naman, pwede rito. Maluwag naman dito, tsaka 2 kwarto namin. Ay, wow! Ayos ha! Pero, sino naman ang kasama mo dyan? Yung pinsan ko lang, tsaka tropa niya. Pero tuwing umaga wala sila rito dahil nagtatrabaho sila. Sa gabi na lang kami nagkakasama rito. Ah, ganon? So, pwede pala tayo sa umaga? O sige, game ako. Pero, wag muna bukas ha. Sa ibang araw na lang kasi kailangan ko muna mag-review ngayon dahil meron kaming exam. Walang problema sa akin yon. Siya nga pala. Anong pwede nating tawagan? Siguro sweetie na lang, para matamis. Okay, sweetie. See you when I see you. Tuwang-tuwa ang dalaga pagkatapos nilang mag-usap. Naka-jackpot na naman siya ng gwapo at matipunong lalaki. Tiningnan niya na ang Facebook account noon. Gwapo, crop top ang buhok at malaki ang katawan. Bad boy na bad boy ang dating. May hiwa pa sa kabilang kilay. Ngayon lang siya makakatikim ng bad boy kaya hindi na niya ito palalampasin. Iniisip niya na hindi naman yon malalaman ni Steven. Pakikiusapan na lang niya bukas ang bagong kakilala na huwag ipagsabi ang nakatakdang mangyayari sa kanila. Kinabukasan, habang papasok siya ay nakita na naman niya ang matandang babae na nagmumura. Gaya ng inaasahan, pinagtitinginan na naman yun ng mga tao at pinagtitripan pa ng mga batang naglalaro. Mga walang hiya kayo! Mga wala kayong kwentang lahat! Akala nyo natatakot ako sa inyo? Hindi! Ang tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito! Wala nang sino man na magbibigay ng takot sa akin. Kaya wag niyo akong tinatakot ng ganyan kung ayaw niyong kayong matakot sa gagawin ko. Mga hilayupak! Mga hampas lupa! Nais niyang maawa sa kalagayan ng matanda pero hinayaan na lang muna niya yon dahil meron pa siyang pasok. Base sa mga murang lumalabas sa bibig nito, parang may matindi yung hinanakit na naging dahilan ng pagkasira ng bait at katinuan. Habang naghihintay sa pagdating ng kanilang instructor, saglit na umupo sa isang tabi si Grace para magsagawa ng group message sa kanyang mga kaklan. Ang mga barkada naman niya ay nasa likod lamang at abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Hanggang sa biglang tumawag si Steven. Dali-dali niya yung sinagot. Hello, bebe? Oh, bebe, nasa school ka ba ngayon? Oo bakit? Nakausap ko ng tatay ko. May isang bakanteng posisyon dun sa warehouse. Naghahanap sila ng female office staff. Okay lang daw kahit college level pa lang. Gusto mo ba ron? Talaga ba? Sige, ipasok mo na ako. Ano bang kailangan bukod sa resume? May mga requirements na rin ako dito galing dun sa inaplayan kong Jollibee branch nung nakaraan. Pwede na kaya yon? Oo, pwede na yan. Hindi naman sila mahigpit dun eh. Sa Miyerkules daw ang interview. Ano, sunduin ba kita dyan? Para ako na maghatid sa ron sa warehouse namin sa San Fernando. Sa San Fernando? Sige. Okay lang. Ayos lang yon. Ang mahalaga may trabaho. Salamat ha, bebe. Mahal na mahal talaga kita. Grabe. Mahal din kita, bebe. Kita-kits sa Miyerkules, ha? Makalipas ang ilang araw, naabutan ni Grace ang kanyang ama na kumakain ng hapunan. Inilapag niya ang bag sa upuan at tumabi roon. Nung araw na yon, parang ganado siyang makipag-usap sa kanyang tatay. Tapos na kayo mamasada, tay? Hindi pa. Lalabas pa ako mamaya. Siya nga pala, sa susunod na linggo po, papasok na po ako sa trabaho. Ano? Ano sabi mo? May kaibigan ako na nagpasok sa akin dun sa warehouse ng tatay niya. Medyo madali lang naman yung trabaho. Office clerk lang po, kaya tinanggap ko na.
kesa naman sa wala. At least, makakatulong na ako sa inyo ngayon. Kailan ka pa nakahanap? Nung isang araw lang po, nagpatulong ako sa friend ko. Buti na lang tatay niya yung may-ari ng warehouse, kaya hindi na ako nahirapang maipasok. Madali lang din yung interview. Magkano naman daw ang sahod mo? Below minimum lang kasi part-time lang po ako doon. May mga araw na half-day lang kasi may pasok ako sa school. Ay, hindi na bale. Ang mahalaga, merong kahit papano. Malaking tulong na rin ang sasahurin mo para maipandagdag sa mga bayarin natin. Siyempre, iba-budget naman natin yan lahat. Hindi ko naman kukunin lahat yan. Magtitira pa rin tayo para sa sarili mo, para may baon ka sa eskwela. Okay po, Tay. Yan lang naman ang gusto ko, anak. Yung maranasan mo yung ganitong buhay, kahit papano, para habang bata ka pa, matuto ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. Para pagdating ng araw, mas alam mo na ang gagawin mo. Kasi ako, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako makakapamasada. Medyo sumasakit na itong mga paa ko. Sana hanggang makatapos ka, malakas pa rin ako para hindi mo solohin ang lahat ng gastos. Okay na po, Tay. Sige na, kumain ka na lang po dyan. Hindi sanay si Grace na ganoon kagaan ang boses ng kanyang ama kapag siya ay kinakausap. Nasanay kasi siya na lagi itong nagtataas ng boses dahil sa mga sermon sa kanya. Ngayon niya lang ulit yon narinig magsalita ng ganoon kahinahon. Naisip niya na nakakapanibago pala. Parang bigla rin gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, ng unang araw ni Grace sa trabaho, pagkalabas niya sa klase ng 12:00 ng tanghali, agad na siyang bumiyahe patungo sa warehouse kung saan isa siyang inventory clerk. 9:00 ng gabi na siya nakauwi sa kanilang bahay. Naabutan niya na tulog na ang kanyang mga kapatid, habang ang kanyang ama naman ay tila naghihintay sa kanyang pagdating. Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman po. Hindi ka ba masyadong nahirapan? Hindi naman. Tinuturoan naman ako doon. Bukas aalis ako. Nagpapasama sa akin yung kaibigan ko sa San Simon. Baka madaling araw na ako makauwi. Iiwan na lang kita ng pera dito bukas, ha? Bilhan mo ng ulam ang mga kapatid mo bago ka pumasok. Sige po, magpapahinga na po ako. Kahit hindi nagalit ang tinig ng kanyang ama, naiilang pa rin si Grace na kausapin yun. Hindi pa rin kasi mabura sa kanyang ala-ala ang lahat ng sermon noon sa araw-araw na nagdaraan. Nasanay na talaga ang kanyang tainga na lagi yung galit, at kahit ngayong matino na ang kanilang pag-uusap, hindi pa rin niya magawang kausapin yon na maayos. Lagi na lang matipid ang mga salitang binibitawan ng dalaga kapag magkausap sila ng kanyang ama. Kinabukasan, pagkatapos niya magtrabaho, dumiretso siya sa bahay ng bago niyang textmate na si Ero. Ito na ang pangalawang beses na nakapunta siya sa bahay noon, at ito na rin ang pangalawang pagkakataon na may mangyayari sa kanila. Hindi niya akalaing mas magugustuhan niya ito kesa kay Steven. Mas gwapo at mas malinis tingnan si Steven, pero mas mahusay si Ero pagdating sa kama. Para sa kanya, wala rin namang magiging problema kung pagsasabayin niya ang dalawa dahil una sa lahat, hindi naman sila opisyal na magnobyo ni Steven. Nagtatawagan sila ng bebe, pero ganun din naman siya sa iba pa niyang mga katekst na lalaki. May kanya-kanya siyang tawag sa mga ito at pare-pareho lang din niyang sinasabihan na mahal niya ang mga yun. At ngayon, isa na si Ero sa mga idinagdag niya sa kanyang listahan. Buti nakapunta ka ngayon, pinayagan ka ng tatay mo. Hindi Hindi papayag yun, no? Wala kasi siya ngayon sa bahay kaya malaya akong gumala ngayon. Bukas na madaling araw pa siya darating kaya dito na ako dumiretso. Yung mga kapatid mo? Nabilhan ko na sila ng pagkain kanina hanggang hapunan. Sinabihan ko na rin sila na gagabihin ako ngayong araw kaya wala na magiging hadlang. Pwede na nating ulitin yung nakaraan kasi sobra akong nasarapan sa ginawa natin eh. Talaga ba? Nagustuhan mo yung helicopter style na ginawa natin?
Ay, oo, grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Ulitin natin ngayon, dali. Sige, simulan mo na at ako'y hihiga na. Nung araw na yun, magkasama na naman nilang pinagsaluhan ang mainit na gabi. Samantala, hating gabi na nang makauwi si Grace sa kanilang bahay. Pagkapasok niya sa loob, naabutan niyang tulog na ang kanyang mga kapatid. Naging maingat siya sa pagbibihis at paglatag ng kanyang higaan para hindi na maabala pa ang mga yun. Nang mga sandaling yun, maganda ang mood ni Grace dahil nasiyahan siya sa ginawa nila ng lalaki. Marami siyang natutunan dahil sa lahat ng kanyang mga nakarelasyon, yun lamang ang nakapagbigay sa kanya ng ganoong kaligayahan. Handa na sana siyang matulog nang bigla siyang makarinig ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Napakamot ng ulo ang dalaga. Narinig na naman niya ang nagmumurang boses ng matandang babae na dayo sa kanilang lugar. Ngayon lang niya yun nakita, pero marami na agad nakakakilala rito dahil kung saan-saan daw ito napapadpad at wala raw ginagawa kundi ang magmura sa daan. Kapag may nagmamagandang loob sa matanda at sinusubukang magbigay ng limos, hindi niya tinatanggap. Puro masasamang salita lamang lagi ang lumalabas sa bibig ng naturang babae. Mga wala kayong kwenta! Mga gago! Mga manloloko! Mga salot sa mundo! Bakit hindi pa kayo mawala? Ang dapat sa inyo ay nasusunog sa dagat-dagatang apoy. Kung walang kikilos, ako ang tatapos sa inyo. Puputulin ko yung mga kinabukasan nyo, yung pinagmamalaki ninyo. Lumapit kayo rito. Sige, subukan nyo ako. Napabuntong hininga na lamang si Grace. Napaisip tuloy siya kung ano ang nangyari sa matanda para mawala ng ganito ang kanyang katinuan. Para bang wala ng ibang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan, kundi puro galit at puot lamang. Kinabukasan, naging abala siyang muli sa eskwela at sa trabaho, kaya naman gabi na nang siya ay makauwi. Naabutan niyang gising pa ang kanyang ama at mga kapatid. Grace, anong oras ka nakakalabas sa trabaho? 8:00 po, yung oras na nagsasara ang warehouse namin. Bakit? Gaano ka namang katagal sa biyahe mo, pauwi rito? Mga kalahating oras po. Minsan, depende rin sa traffic. Bakit ba? Wala. Basta, huwag ka lang munang magpapaabot ng 10:00 sa daan. Delikado ngayon. Bakit? May nangyari po ba? Kagabi. Kaya mag-iingat ka. Huwag ka na magpapagabi sa daan mula ngayon. Ano po ba yung nangyari? Sabihin niyo na. May nakita yung mga kapitbahay natin. Yung anak ni Mang Domeng, si Enrico, naglalakad sa tulay. Ano? Paano po naglalakad? Nakita siya kagabi ng mga tambay dyan. Naglalakad daw siya. Dumaan siya ron sa tulay, papunta sa kanilang bahay. Ano? Imposible. Sinong Enrico ba yan? Yung lasenggong napaaway sa sulok noon at nasaksak? 2 taon ang patay yun na. Kaya nga usap-usapan yan dito sa atin ngayong araw. Nakita raw si Enrico na naglalakad papunta sa bahay nila sa dulo ng tulay kagabi. Mga bandang 10:00. Suot niya pa raw yung barong na suot-suot niya sa loob ng kabaong. Punit-punit na nga raw yung damit at amoy na bubulok na. Seryoso ba talaga yan? Naniniwala kayo doon? Bakit? Ikaw ba? Hindi ka naniniwala sa multo? Aswang? Engkanto? Kulam? Naniniwala naman ako sa mga ganyan. Pero yung sa buhay na biglang babangon at maglalakad, yun lang ang hindi ko pinaniniwalaan. Tsaka walang ganun sa atin, di ba? Anong wala? Amalanhig ang tawag dun sa ibang lugar. Sa madaling salita, zombie. Kung naniniwala ka sa mga multo at aswang, wala rin pinagkaiba ang zombie sa kanila. Mga alagad sila ng kadiliman. Grabe naman sa kadiliman. Pero bakit naman biglang babangon yung bangkay ni Enrico? 2 taon na nakalibing yon. Saka ano pong uuwian niya?
Di ba mula nung mamatay si Mang Domeng, nung nakaraang buwan giniba na yung bahay nila dyan? Puro damo na lang ngayon ang nandun. Yun na nga. Marami rin na nagtataka kung paano siya nabuhay at kung anong kailangan niya. Kaya ikaw, mag-iingat ka na rin mula ngayon. Huwag ka nang magpapagabi masyado. Kung kinakailangan mong umuwi na maaga, gawin mo para hindi mo siya makasalubong at baka kung ano pang gawin sa'yo nun. Ano naman ang magagawa ng isang taong patay na? Yun na nga. Patay na pero biglang bumangon pa. Kaya sigurado may ibig sabihin yun. May masamang pangitain yun. Kaya dapat ka talagang matakot. Nako, kilala mo naman yan si Enrico. Kahit nung buhay pa, di ba? Araw-araw laging sumasabak sa mga riot dyan sa plaza. Hindi na uubusan ng kaaway. Laging nasa inuman, sugalan at patayan. Ayan tuloy ang nangyari. Nasaksak, nakarma. Kung nung nabubuhay pa siya, ganun na siya kasama, paano pa kaya ngayon bigla siyang bumangon ulit sa libingan niya? Oo na nga. Sige na po, mag-iingat na ako. Hindi na lamang inintindi ni Grace ang sinabi ng kanyang ama. Bagamat medyo nagulat siya sa balita, wala rin siyang balak magpaapekto rito dahil sa lahat ng mga kwentong kababalaghan at paranormal, ang mga zombie o bangkay na bumabangon lang talaga ang hindi niya pa kayang paniwalaan. Isa pa, mahilig din naman sa tsismis at kwentong katatakutan ang kanilang mga kapitbahay, kaya hindi siya dapat magtaka sa bagong kwentong pinapakalat ng mga yon. Nang sumunod na gabi, isang nakakakilabot na balita na naman ang sinabi ng kanyang ama nang siya ay umuwi. Mayroon na naman bangkay na nakitang naglalakad sa kanilang lugar. Sino na naman ang nagsabi niyan, Tay? Basta. Doon nakita malapit sa palengke. Alam mo ba kung sino ang bangkay na yon? Sino daw po? Si Miguel. Ano? Si Miguel? Yung anak ni Mang Enteng na tindero sa palengke? Yung binatang namatay dahil sa aksidente sa motor? Oo, yun nga. Mag-iisang taon nang patay yun na. At ngayon, bumangon din gaya ni Enrico. Siya naman ngayon na nakita naglalakad sa may palengke kagabi. Kaya ayun, nagsitakbuhan lahat ng mga tambay at tricycle driver na nakakita sa kanya. Ano na raw ang itsura niya? Yun nga nakapagtataka. Madumi lang pero ang itsura ay parang nung nilibing lamang. Totoo ba talaga yan, Tay? Anak, mahirap lang ang mga kababayan natin pero hindi sila mga sinungaling. Alam na alam ko kapag nagsasabi sila ng totoo. Saka kalat na rin yan sa buong bayan. Ang dami rin kayang nakakakilala sa Miguel na yun nung nabubuhay pa. Sayang nga ang batang yun Gwapo sana, matalino, artistahin, pero maagang kinuha na may kapal. Kung totoo man yan, ano nangyayari? Bakit bumabangon ang mga patay? Kaya nga mag-ingat ka. Hindi ko rin alam kung anong dahilan. Huwag na huwag ka talagang magpapaabot ng sobrang gabi kapag umuwi ka. Alam mo ba kung anong oras siya nakita kagabi? Mga bandang 10:00 din, kaparehong oras nung nakita si Enrico nung nakaraan. Oo na po, magmumotor na lang ako para mas maaga ako makauwi rito. Kapag jeep kasi, hindi maiiwasang gabihin talaga ako dahil bibihira lang ang jeep na dumadaan dun sa pinapasukan kong trabaho. Kahit labag sa loob ng dalaga, sinikap na ring makauwi ng maaga ni Grace ng mga sumunod na araw. Kahit napapagastos na siya ng malaki sa pamasahe, nagpasya siyang magmotor na lang gabi-gabi para mas mapabilis ang kanyang pag-uwi. Sa lugar kasi ng kanyang pinagtatrabahuhan, sa oras ng labas niya ay wala nang masyadong jeep na dumadaan. Kadalasan, gumagarahe na para bigyang daan naman ang mga tricycle na mamasada sa gabi. Kaya lamang mas mahal ang singin ng motorsiklo lalo na kapag solo, hindi gaya ng jeep na mas nakakatipid ang mga pasahero. Pero nitong mga huling araw, pati si Grace ay nabahala na rin sa kumakalat na balita sa kanilang lugar tungkol sa 2 kilalang tao na matagal nang patay pero biglang bumangon at naglalakad. Kahit hindi niya pa nakikita ang mga yon, hindi niya maiwasang mangilabot sa tuwing siya ay uuwi, lalo na't madilim ang kanyang nilalakaran dahil walang ilaw ang poste.
Samantala, naiwan ng dalaga sa bahay kasama ang kanyang mga kapatid na mahimbing nang natutulog. 10:30 ng gabi. Nasa San Fernando ang kanyang ama at may dinalaw na matalik na kaibigan na nakakonfine sa ospital. Kinabukasan na makakauwi ang kanyang tatay, kaya naman malaya na naman siyang gumamit ng cellphone magdamag. Wala siyang ibang inatupag kundi ang mag-GM habang ka-PM naman niya ang ilan sa mga kalalakihan gaya nina Aero at Steven. Pero ang bida sa kanyang cellphone ng gabing yon ay si Brian. Matagal na rin itong member ng kanilang clan, pero ngayon lang sila nagkaroon ng mahaba-habang usapan. Umabot sa punto na nagkayayaan na sila na mag-one night stand nung gabing yon. Ilang oras din yung pinag-isipan ng dalaga, pero sa huli ay pumayag na rin siya. Tutal, wala naman ang kanyang ama at makakabalik din naman siya ng madaling araw bago magising ang kanyang mga kapatid. Excited na tinawagan ni Grace ang number ni Brian. Uy, sure ka ba ngayong gabi na? Kundi ka busy. Samantalin na natin habang wala pa akong kasama rito sa bahay. Umalis ang magulang ko eh. Halika na, nanggigigil na ako sa iyo eh. Sige, hintayin mo ako. Tatakas lang ako. Tulog na rin naman ang mga kapatid ko pero wala namang pakialam ang mga to kahit saan ako pumunta. Buti na lang talaga wala rin si tatay, kaya magkikita na tayo. Sige, bilisan mo, habang maliwanag pa sa daan. Buti pa dyan. Dito sa amin, ang mga poste walang ilaw. Nakakatakot tuloy dumaan. Baka mamaya makasalubong ko pa yung nababalitang bangkay na naglalakad. Hindi yan. Huwag kang maniwala ron. Basta mag-ingat ka na lang. Bilisan mo na. Oo nga, eto na. Sandali lang. Relax ka lang dyan. Napilitan ng bumangon ang dalaga. Ni hindi na siya nagsuklay at nagpalit ng damit na pantulog. Nasa kabilang barangay lang kasi ang bahay ni na Brian. Maingat niyang binuksan ang pinto at nagmamadaling umalis. Ang ilaw na lang ng kanyang cellphone ang ginawa niyang flashlight sa napakadilim na daan. Para maibsan ng takot, nagpatugtog siya ng masayang kanta sa music player ng kanyang cellphone. Pinatugtog niya ang bagong release na kantang Super Bass ni Nicki Minaj. Ngunit bago pa siya makalagpas sa plaza, isang eksena ang pumukaw ng kanyang pansin. Napaatras siya nang makita ang isang lalaki na gumagapang mula sa maliit na eskinita. Nang makalabas ito, unti-unti yung tumayo at humarap sa kanya. Kahit nanginginig, buong tapang niyang itinapat dito ang liwanag ng kanyang cellphone. Laking gulat niya nang maaninag kung sino yon. Mabilis na binalot ng kilabot ang kanyang katawan. Kung hindi siya nagkakamali, ang lalaking yon ay si Samuel, isa sa mga miyembro ng gang sa kanilang lugar na namatay 7 buwan na ang nakakalipas dahil sa sakit sa atay at gawarin ng kalabisan sa alak. Mabilis na nangatog ang kanyang mga tuhod. Bago pa siya tuluyang manghina sa takot, kumaripas na siya ng takbo pabalik sa kanilang bahay. Saka siya nagsara ng pinto at bintana. Tinakpan din niya ng karton at mga kurtina ang mga yon. Dali-dali siyang nagtalukbong ng kumot at sumiksik sa kanyang mga kapatid. Buong gabing nanginginig at nakikiramdam si Gracia. Kinabukasan, araw ng Sabado, walang pasok sa eskwelahan ang dalaga. Ang pasok naman niya sa trabaho ay magsisimula pa ng tanghali. Naisip niyang maglibot muna sa plaza para makasagap ng sariwang hangin, makakita ng maraming tao at makalimot sa kanyang nasaksihan nung gabi. Gaya ng inaasahan, kalat na naman sa buong bayan ang pangatlong bangkay na namataan kagabi. Ang bangkay ni Samuel na nakita niya ay nakita ring gumagala sa iba't ibang parte ng kanilang lugar. Marami ang natakot at nabahala rito.
Ngunit hindi nila alam kung ano ang dahilan ng nangyayaring kababalaghan. Ilang sandali pa, mayroong tumawag kay Grace. Boses ito ng matandang bulag na lagi niyang naririnig na nagmumura sa kanilang lugar. Iha, mag-iingat ka. Ikaw na ang susunod. Ha? Ako po bang kausap niyo? Oo, ikaw. Nakikita ko may masamang mangyayari sa'yo, kaya mag-iingat ka kung ayaw mong matuloy yon. Ano pong mangyayari ang sinasabi ninyo? Alam kong baliw ang tingin niyo sa akin lahat dito, pero tiyak na pasasalamatan mo ko. Oras na mailigtas ko ang buhay mo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Makinig ka. Sa lahat ng mga taong nakatira dito, sa iyo lamang ako may nakitang masamang pangitain. At kung hindi ka makikinig sa babala ko, sasapitin mo rin ang nangyari sa kanya. Sino po bang tinutukoy niyo? Ano bang ibig niyong sabihin, Lola? Sa lugar na ito, may isang babaeng nawawala. 3 taon na ang nakalipas, ngunit wala pa ring nakakakita sa kanyang katawan. Kaya para mabigyan siya ng hustisya, dumayo ako rito upang hanapin ang mga taong gumawa noon sa kanya. Ano po? Babaeng nawawala? Teka, parang may naaalala nga ako. 3 years ago, may napabalitang nawawala nga dito sa amin. Schoolmate ko po siya, si Katrina. Siya po ba ang tinutukoy ninyo? Siya lang kasi ang kilala kong babae rito na bigla na lamang nawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Nandito lang ang kanyang bangkay, pero walang nakakaalam kung nasaan siya dahil itinago ang kanyang katawan. Paano niyo po nalaman yan? Dahil isa kong mambabarang, iha. Mambabarang? Parte rin po ba ng kapangyarihan niyo makakita ng mga... May alam ka tungkol sa akin? Parang nabanggit lang po ng teacher namin noong nakaraan. May sinabi siya na hindi lahat ng mambabarang ay puro pagbibigay ng sakit lang ang ginagawa. Malawak ang sakop ng kanilang kapangyarihan. Tama po ba ako? Oo, hindi lahat ng mambabarang ay nananakit. Ako, ginagamit ko ang aking kapangyarihan para bigyan ng hustisya ang mga namayapa na sa mundo na pinagkaitan nito. Nakakausap ko ang kanilang mga kaluluwa, nahanap ko ang kanilang mga katawan, at nalalaman ko ang katotohanan sa kanilang pagkawala. At sino man ang makita ng aking mga mata na may kagagawan nito, sila ay parurusahan ko ng matinding barang. Kaya naman ang aking misyon ay magpunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng mga ligaw na bangkay o kaluluwa na tila kinalimutan na ng panahon. Tinutulungan ko silang makamit ang kanilang hustisya sa pamamagitan ng pagbibigay ng parusa sa lahat ng mga taong may kinalaman sa kanilang pagkamatay. Ang mga taong ito ang aking binabarang at binibigyan ng walang kapantay na sakit at sumpa. Ngunit sa lahat ng napuntahan ko, ang lugar na ito at ang kasong natuklasan ko rito ay naiiba. Dahil ang 3 tao na may kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ng babaeng yon ay patay na rin. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin na patay na sila, Lola? Kaya para mabigyan pa rin sila ng parusa, ginamit ko ang aking kapangyarihan para gisingin ang kanilang mga bangkay at bigyan sila ng parusang hanggang sa kabilang buhay ay kanilang mararamdaman. Ang aking pambabarang ay hindi lamang gumagana sa mga buhay na tao. Dumadapo rin ito pati sa kanilang mga kaluluwa. Ano po? Ibig sabihin, yung 3 bangkay na nabalitaang bumangon dito sa amin, silang may kinalaman sa pagkamatay at pagkawala ni Katrina? Tama ka.
At oras na bumangon ang kanilang bangkay, nangangahulugan na dumapo na sa kanilang mga kaluluwa ang aking barang. Kaya habang nasusunog sila sa impyerno, mararamdaman din nila ang walang katapusang sakit, hapdi at kirot ng aking sumpa. Ang kanilang pagdurusa ay magiging triple. Pero saan naman po pumupunta ang mga bangkay na bumabangon? Lakad po sila ng lakad. Malalaman mo yan sa susunod na mga araw. Ikaw, kung ayaw mong matulad sa babaeng tinutukoy ko, iwasan mo na lahat ng mga lalaking kinakasama mo ngayon. Ang mga lalaking nakapaligid sa iyo ang magpapahamak sa iyong buhay. Ha? Paano niyo po? Sa isang titig ko pa lamang sa tao, alam ko na ang lahat tungkol sa kanya, pati ang kanyang nagliliyab na mga lihim. Kaya kung gusto mong mabuhay pa, talikuran mo na ang mga taong pinagnanasahan mo. Sila maghahatid sa iyo sa bingit ng kamatayan. Paano niyo po nakikitang lahat ng ito? Bulag naman po kayo. Oo, bulag nga ako. Pero hindi kayang hadlangan ng kapansarang ito ang aking kapangyarihan at abilidad. Kaya tandaan mo lahat ng sinabi ko kung gusto mong mailigtas pa ang sarili mo. Napaisip si Grace sa sinabi sa kanya ng matanda. Kaya siya nilapitan nito ay dahil nakita niya ang mangyayari kay Grace. Ilang araw gumulo sa kanyang isipan ang kanyang mga narinig. Hanggang sa isang balita ang pumutok sa kanilang lugar. Ang bangkay ni Katrina na 3 taon nang nawawala ay natagpuan na raw nung araw na yon. Nakita yon sa abandonadong bahagi ng isang eskenita sa may palengke. Pero hindi lang daw yon ang kanilang natagpuan dahil nagulat ang lahat matapos nilang makita ang bangkay nina Enrico, Miguel at Samuel, nakatabi mismo ng bangkay ni Katrina. Dahil daw sa bangkay ng 3 lalaki, kaya nila nakita ang katawan ng babae na matagal nang nawawala. Kung hindi pa bumangon ang mga yon sa kanilang mga libingan, hindi matutunton ang kinaroroonan ng katawan ni Katrina. Gawa ng kuryosidad, pinuntahan ni Grace ang mismong lugar. Nagulat din siya sa kanyang nakita. Bukod sa buto na lamang ang bangkay ng babae, nakita rin niya ang 3 lalaki na ginagapangan ng malalaking insekto at ang kalahati ng balat ng mga ito ay halos lusaw na. Ilang araw hindi nakatulog na maayos si Grace dahil sa mga nasaksihan. Dito niya napatunayan na may katotohanan nga ang lahat ng mga sinabi noon ng kanilang instructor tungkol sa makulay na mundo ng mga mangkukulam at mambabarang sa Pampanga. Pati na rin ang malawak na sakop ng kanilang kapangyarihan na hindi lang nakatuon sa pagbibigay ng sumpa at sakit. Samantala, makalipas ang ilang linggo, nakalimutan din agad yon ng dalaga. Pagkatapos humupa ng malagim na pangyayari, tila nakalimutan na niya ang babala ng matandang babae. Patuloy pa rin siyang nakipag-text at nakipagkita sa mga lalaking member ng kanilang clan, kabilang na sina Steven at Airo. Hanggang sa sumapit na ang kanilang grand eyeball. Pagkatapos ng munti nilang kasiyahan, inanyayahan siya ng 2 na magpunta sa bahay ni Airo para doon ipagpatuloy ang kanilang selebrasyon, na silang 3 lamang. Doon din niya nalaman na magkakilala pala sina Steven at Airo. Magkababata ang mga yon. Handa ka na ba, Grace? Lagi naman akong handa eh. Ang totoo niyan, ikaw talaga napili namin. Ha? Napili saan? I'm sorry, Grace. Malaki ang pasasalamat namin sa iyo dahil pinaligaya mo kami. Isa ka sa pinakamagagaling na babae. Kaya ikaw ang napili namin. Napili nga saan? Ilang sandali pa,
Isang grupo ng mga kalalakihan ang biglang pumasok sa loob. Nasa 10 ang bilang ng mga yon. Lumapit sila kay Grace at sapilitan siyang kinuha. Binalak siyang ipasok sa isang sasakyan at doon na nagsimulang sumigaw at pumalag ang dalaga. Doon din ibinunyag sa kanya ni na Steven at Iro ang malagim nilang mga lihim. Ang NBTC clan na kanyang kinabibilangan ay front lamang ng isang sindikatong kumukuha ng mga babae. Mas lalo siyang nasindak nang ibulgar ng mga ito na sina Miguel, Samuel at Enrico ay dati rin palang miyembro ng clan na yun noong hindi pa siya kasali. Itinago lamang ito ng kanilang founder at pilit na pinagtakpan ang lahat para wag malaman ng mga magiging bago nilang miyembro sa hinaharap. Ang misyon ng clan ay maparami ang mga tao, lalo na ang mga babae, para ibenta sa mga sindikato. At karamihan naman ng mga lalaking miyembro ay may koneksyon din sa naturang grupo. Sila ang recruiter o tagadala ng mga babae sa bawat araw na mapag-uusapan. Sa katunayan, hindi lang si Grace ang nakuha. 5 pa sa kanilang miyembro ang kanina pa nadala. Siya lang ang nahuli dahil sa dami ng ginawa nila sa Grand Eye Ball. Huli na bago nalaman ni Grace ang lahat. Ngayon, hindi niya na alam kung paano pa ililigtas ang kanyang sarili. Hanggang sa bigla na lamang silang natigilang lahat. Napaatras ang grupo nang biglang sugurin ang mga ito ng mga lumilipad na insekto. Nabitawan siya ng mga kalalakihan dahilan para makalayo si Grace sa kanila. Kitang-kita niya mula roon kung paano sugurin at pasukin ng mga lumilipad na insekto ang bibig, ilong at tainga ng grupo. Kabilang na sina Steven at Ero na parehong nanloko sa kanya. Ilang sandali pa, bigla na lamang siyang nakarinig ng pamilyar na tinig. Hindi ka talaga marunong makinig, babae. Lola, kayo po ba yan? Kayo po ba may gawa nito? Dahil nalaman kong hindi mo sinunod ang aking babala, napilitan akong manatili rito ng ilan pang mga linggo para bantayan at iligtas ka. Ayokong maulit pang muli ang masaklap na nangyari dito dahil lang sa ginagawa mo. Hindi ka marunong mag-ingat, hindi ka marunong makinig. Masyado kang uhaw sa laman. Kung hindi pa ako dumating, malamang kabilang ka na rin sa mga mapapahamak ngayong gabi. Maraming salamat po, Lola. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Utang na loob ko po sa inyo, aking buhay. Pasensya na po kung hindi ako nakinig sa inyo. Pasensya na kung naging pasaway at matigas ang ulo ko, pero simula po ngayon, magbabago na ako. Kaya maraming salamat po ulit sa pagliligtas niyo sa akin. Lumayo na tayo rito bago pa dumating ang iba nilang mga kasamahan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, Ano na po palang binabalak niyo ngayon, Lola? Ngayong tapos na ang misyon ko rito, balak kong lumipat muli sa ibang lugar. Marami pang mga bangkay at kaluluwa rito sa mundo ang hindi pa rin nabibigyan ng hustisya hanggang ngayon. Dahil pilit na pinagtatakpan ng mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao ang katotohanan. Kaya naman, ang kapangyarihan kong makakita ng mga kapalaran, pangitain, makipag-usap sa kaluluwa, at pangbabarang ay nais kong gamitin para bigyan ng hustisya ang mga nasawi na hindi matahimik. Yun na lamang ang magagawa ko sa kanila ngayong wala na sila sa mundong ito. Napakadakila po ng inyong hangarin, Lola. Salamat po dahil naisip niyong gamitin sa mabuti ang pagiging mambabarang niyo. Pero may isa lamang po akong katanungan. Ano yon, iha? Ang pagiging mambabarang po ba? Naipapasa lang po ba ito sa inyong angkan o
Maaari din itong matutunan ng pangkaraniwang tao. Bakit mo na itanong yan? Wala lang po. Parang gusto ko rin sana kayong gayahin balang araw. Parang gusto ko rin magkaroon ng kapangyarihan para ipagtanggol naman ang mga naaapi at mapapahamak pa lang. Kung mabibigyan man ako ng kapangyarihan gaya ng sa inyo, ang gusto ko namang iligtas ay yung mga nalalapit pa lamang sa kapahamakan para mapigilan ang mangyayari sa kanila. Kung gusto mo itong matutunan, mahaba-habang pag-aaral ang kakailanganin mo. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon kung saan ako matatagpuan. Pero makakaya mo ba itong paglaanan ng mahabang panahon? Sa ngayon, hindi pa po ako sigurado, Lola. Dahil working student po ako, nag-aaral ako sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi, pero oras na makagraduate ako at kapag medyo nakaluwag na kami sa mga gastos, doon na po ako magsisimula mag-aral. Sana sa mga panahong yon, makita ko pa po kayo. Gustong-gusto ko po talagang matuto. Walang problema, Iha. Ito na rin siguro at tamang panahon para ipasa sa kabataan ang aming kakayahan. Dahil kung kaming matatanda lang ang hahawak nito, sino pa ang magbibigay ng hustisya sa hinaharap kapag kami wala na? Ipangako mo lamang sa akin na oras na matutunan mo ito, gagamitin mo ito sa kabutihan. Ipinapangako ko po, Lola. Handa ka na bang pasukin ang mundo ng kalam? Kalam? Nabanggit din po yun ng teacher ko. Ang ibig sabihin daw po nun ay mga taong nabibiyayaan ng kapangyarihan. Tama po ba ako, Lola? Tama ka. At dito sa Pampanga, hindi lang ako nag-iisang may kalam. Marami kami. Pero nagkalat lang kami sa iba't ibang lugar para isagawa ang aming misyon. Handa rin po ako makilala sila, Lola. Basta hintayin niyo lang po ako. Uunahin ko munang tapusin ang pag-aaral ko at pagtulong sa aking ama. Kapag maayos ng lahat, babalikan ko po kayo para mapag-aralan yan. Sana rin. Ayusin mo na ang relasyon mo sa iyong ama. Ayusin mo na ang pakikitungo sa kanya. Huwag mo na siyang sasagutin gaya ng ginagawa mong pagtataas ng boses noon sa namayapa mong ina. Matuto kang mahalin ang mga magulang mo habang nandito pa sila. Dahil kapag dumating ang panahon na sila'y namaalam na, hindi mo gugustuhing magsisi. Opo, Lola, pangako, magbabago na po ako. Hindi ko po sasayangin ang ikalawang buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Maraming salamat po ulit. Pero bago po tayo maghiwalay, ano nga po palang pangalan niyo? Ako si Lola Tiring. Huwag mong kalilimutan ang pangalan na yan. Ako naman po si Mary Grace. Maraming salamat po sa inyong oras, Lola. Dito na po ang aking daan pa uwi. Mag-iingat po kayo sa susunod na lugar na inyong pupuntahan. Kinabukasan, nagulat si Mang Bando nang makita ang kanyang anak na nagluluto at naghahanda ng kanilang almusal. Oy, teka, anong ginagawa mo? Nagluluto po ng agahan natin, Tay. Oy, teka, may sakit ka ba? Mataas ba ang lagnat mo? Tay naman, ngayon na nga lang ako babawi eh. Gusto ko lang po makabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo. Ay, anong ibig mong sabihin? Alam ko pong naging walang kwenta akong anak. Nasa tamang edad na po ako pero wala pa rin ako nagagawang tama sa buhay ko. Kaya asahan niyo po na simula ngayon, aayusin ko na talagang pag-aaral ko para makatapos na ako kaagad. Pagkatapos ay maghahanap ako ng magandang trabaho para makatulong na rin po sa inyo. Kaya sana, Tay, mapatawad niyo po ako. Gusto ko sanang maging maayos na tayo ng tuluyan para lalo akong ganahang mag-aral. Ay nako, huwag mong isipin yun. Matagal na kitang pinapatawad. Salamat din at nauunawaan mo na rin ang gusto kong mangyari, anak. Para din naman to sa iyo eh. Para din ito sa ikabubuti mo at sa kinabukasan mo. Alam ko po yon. Kaya kain na po tayo. Saluhan niyo na po ako rito. Ang tagal na rin po mula nung huli tayong magkasabay na kumain sa hapagkainan.
Salamat anak ha. Mahal ka ni tatay, tandaan mo yan. Mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Mahal na mahal din po namin kayo, tay. At magmula nga noon, inayos na ni Grace ang kanyang buhay. Tinalikuran na rin niya ang clan na muntik pang magpahamak sa kanya. Naging mapili na rin siya sa mga tao na kanyang pinakikisamahan. Wala na siyang ibang pangarap ngayon kundi ang maibangon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Yon, aba, may panggugulat sa huli. Ang ganda ng kwento natin. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Bawas tayo sa listahan natin na utang na shout-out. Hello po kay Lorizel May Arangcon, sa Gana-Gana family from Frederick Gana-Gana. Hello rin po kay Reyna Glenn at Glenda Panayas from Digos, Davao del Sur. Shout-out kay Perla Cantre Calderon from Ariel Calderon. Hello po sa Mamado family, Criste Gomez from Crisgel Mamado. Magkakapatid na Ambrosio of Pakil Laguna from Corazon, Cacalda. Hello po kay Miss Drawing. Shout out kay Cynthia Gomez, kay Sean, Sam at Sebastian from Chonchamcheb. Hello po kay Africa Montañez. Hi kay Vilma Lumage Rumbawa, Lumage at Singpet family from Linda Lumage. Hi kay Minerva Concepcion from Pasig. Hello po kay Irma Umali from Italy. Hi kay Merlin, kay Josefina Fuelias, kay Cliven Dubalan, kay Michi Ito. Hello po kay Leia Singapore. Hi kay Rosette Ersando. Hello kay Hilario Porta Jasmine. Shout out kay Maylene Benacio Kanja from Palawan. Hello po kay Rosalie Ashley Udrin Fradejas, Annaliza Moral from Stephanie Rose Fradejas. Hello po kay Corazon Ingay. Hi sa mama ni Samuel Kit Maniego. Hello po sa lahat ng employee ng Hana Graphics Printing sa Davao City. Hello po kay Alona R. Shout out kay Juan Basanta. Shout out kay Kick Soul from Saudi. Hello sa Valencia family of Bataan from Heidi Valencia. Shout out po kay Ev Bagabaldo, kay Jackie Rivera from Sampaloc, kay Jonalyn Poquiz, kay Vem, Jonathan, Haji, Janice, Susan, Nika, at sa lahat ng taga LF Firework from Emily. Hello po kay Linda Trinidad. Shout out kay Rachel Martinez, kay Dayan Supapo, kay Dominga Vicmundo. Hello po sa Mazo and Credo family from Marilu Credo. Shout out kay Lily Lamintak, kay Imais Vlog, kay Juday Vlog, kay Chi, kay Florita Blanco, kay Nikki Lipomano, kay Daiben 0211. Shout out kay Evangeline Vergara, kay Clarice Tubbs, at kay Leonora Consensino. Sobrang dami na po ng isinashoutout natin, kaya kung hindi man po kayo napagbigyan ngayon, may susunod pa po tayo. Ayusin lang po natin yung listahan para ma-shoutout natin lahat. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.